Binabantayang bagyo na may international name na si Sinlaku, humihina na ito at nasa Category 1 typhoon na lamang. Habang ang bansa naman ay patuloy na makakatamtaman ang ilang bahagi ng Mindanao, pero sa lalabi ng bansa ay patuloy ang tuyo at maalinsangang panahon pa rin sa maghapon, bunsod pa rin ng halos walang water vapor na kapaligiran. Hello, magandang tanghali na po mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, April 17, 2026. Ang oras sa ating boss magtatanghali na ay alas 11:53 na magtatanghaling tapa. Stationary na patuloy na maging maalinsangan pa rin tayo sa bansa. May mga ilang kaulapan lamang at medyo windy tayo dahil sa umiiral po na medyo merong pag-accelerate ng easterly trade. Pero bawas po ang maalinsangan nito dahil kasalukuyan na hinihigop ni Bagyong Sinlaku yung inflow ng most of water vapor sa kanya dyan sa may bandang dagat Pasipiko natin na kasalukuyan pa rin kumikilos pahilagan silangan na po. Papalayo na po ito sa ating domain at halos lumalayo na rin ito sa pinaka-boundary po ng Northern Mariana Islands. Although patuloy pa rin niraragasan sila ng pinaka-outer airflow nito at yung pinaka-alof ay yung upward low convection ay patuloy pa rin nagdudulot ng masungit na panahon sa kanila at grabe nga po ang naging pinsala dyan sa bahagi nga po ng Saipan mula pa kahapon at nung isang araw. Kaya sana makarecover kaagad sila at if I'm not mistaken, nag-declare na sila ng state of calamity dyan dahil maraming mga military facility dahil alam naman natin ang bahagi ng yan ay makaramihan ay may mga US military facility. Pinakamalawak ang military facility nila dyan sa may bandang isla ng Saipan or ng Guam. So maraming na-damage, so hopefully ay makumpunin nila kaagad. Samantala dito naman sa Pilipinas ay patuloy na magiging tuyo o halos clear skies pa rin tayo at expected na maalinsangan pa rin ang panahon natin mga folks. At expected pa rin sa maghapon na medyo gloomy tayo sa Metro Manila, kasabay pa rin ang mas maalinsangang panahon. Medyo windy nga lang po tayo. Sa ating current conditions, bukod sa overcast, may hangin at few clouds ang umiiral sa amin sa Caloocan na pumapalo yung mga sustained wind natin, 17 kilometers to 20 kilometers per hour ang bugso. So expected dyan mga folks. Sa lowest temperature na naitala na weather station, kaninang 5:49 AM nakapagtala kami ng lowest of 26.7 degrees Celsius. Kahapon, mainit ang aming temperatura, pumalo ng 35.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:56 PM ito nag-peak. At ang heat index, asahan na natin, pumalo po sa 46.5 degrees Celsius ang aming init pandama kahapon. So kung double check natin ang heat index, ngayong araw, as of 11:03 AM, nasa 42.7 degrees Celsius danger na ang aming heat index. At base sa forecast, 40 degrees Celsius lang daw ang pinakamataas. So mapapansin natin dito ay yung forecast, mataas na rin yung forecast na may 51% humidity. So sa mag-aapon po, sa amin sa Caloocan, inaasahan hanggang 40 degrees lang daw ang magiging init namin mula ngayong umaga hanggang mamayang alas 2 na daw riyan ng hapon. Samantala sa ibang bansa, double check natin kung tumataas na rin ba yung alinsangan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Check natin na kabilang na ang buhagi po ng Tuguegarao kung saan maiinit na rin ang temperatura sa kanila. 37 degrees Celsius daw ang pinakamataas ngayon, pero hanggang 39 degrees lang daw sa maghapon ang pinakamataas nila mamayang alas 2 daw ng hapon. Sa Santiago Isabela, double check natin, ganun din, 35 degrees Celsius hanggang 38 degrees Celsius lang ang pinaka-highest nila according dito. Yan. Dito sa may bandang Lawag, Ilocos Norte, tingnan natin, baka mainit na rin sa kanila. Well, mababa naman, wala namang umaabot ng 40 degrees Celsius, so wala tayong komento. Pero pagdating sa bandang Dagupan, sa Pangasinan, ay nasa 41 degrees Celsius po. Sila po ang may pinakamataas ang heat index at papalo daw ito hanggang 42 degrees Celsius. Ngayong alas 12 po daw ng tanghali. So mainit sa inyo ha, at double check natin sa Tarlac, sa Central Luzon. Kung ganun din ba ang init? Yes, 39 degrees Celsius po. At papalo daw ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So, sa hanggang Central Luzon hanggang Pangasinan, mas mataas ang inyong heat index.
So wag masyadong magbibilad, at sa bahagi naman ng Batangas, sakop ng Calabarzon area, mukhang hindi naman aabot ng 40 degrees Celsius, so wala tayong komento. Sa bahagi naman ng San Jose Occidental Mindoro, 37 degrees Celsius, so hanggang 38 degrees Celsius lang daw ang taas sa kanila, hindi ganun kainit. Pero yung hot humid na panahon patuloy pa rin sa Cebu, 37 degrees Celsius daw, pinakamataas 39 degrees Celsius. So mukhang hindi rin ganun katindi, pero yung hot humid na panahon ay magpapatuloy pa rin ito mga folks kaya medyo manageable naman ang init sa kanila dahil medyo hindi ganun kalala ang kanilang heat index. Pero extreme caution pa rin po ito. Ganun din sa bandang Mindanao area. So, medyo kayang i-manage ng katawan natin dyan sa bandang katimugan ng bansa, except na lamang sa Central Luzon at bandang Dagupan nga po na pumapalo ng mahigit sa 40 degrees Celsius to 41 degrees Celsius ang kanilang heat index. Kahapon sa data feed ni Pag-asa sa kanilang init factor, kahapon ang huling record nangunguna sa may pinakamataas ang Borongan, Eastern Samar na may 42 degrees Celsius na pinaka-highest heat index daw. So, in-expect ngayong araw ay aabot din sila uli na 42 degrees Celsius hanggang sa Cotabato rin na 42 degrees Celsius. Ayon yan sa forecast. Well, tingnan po natin mga folks kung mangyayari yan. Sa mga gustong malaman ang pinakakompleto natin na magiging forecast, pwede nyo tingnan yan sa ating weather forecast. Ito po yung heat index para sa gustong malaman. Dito tayo sa may banang section ng weather forecast and advisories. Under heat index, 6 days po yung forecast nito. So pwede nyo po makita yan. Antayin nyo po, medyo matagal ang loading dahil napakarami po kasi na base sa automatic weather station location ni Pag-asa ang ginamit nating reference point para makuha ang forecast ng heat index sa buong bansa. So antayin natin mag-load. So ayan na po, nag-load siya. Makikita nyo po yung 6-day heat index forecast natin. Yan, starting Saturday po bukas, April 18 hanggang next Thursday po yan ng April 23. So makikita nyo po dyan at ito yung pinagbasehan natin na reference areas mula sa coordinate ni Pag-asa sa kanilang automatic weather station. Ang ginamit natin na coordinates. And then, dito po ang lalabas yung corresponding heat index forecast. Mula na sa pinaka-highest na location hanggang sa pinaka-lowest location po para mas madali natin makita yung mga pinaka-nangunguna sa may pinakamataas at sa pinaka-malamig o mababa ang heat index. So makikita niyo po dyan mga folks at mapapansin natin ay mula bukas ay nangunguna ang bandang Nueva Ecija daw sa may pinakamataas. Yan, mostly Northern Luzon po, ayan, mostly Luzon ang matataas ang heat index. Yan, ganun din sa susunod na araw and then sa susunod na 5 hanggang 6 na araw, grabe po, umaabot ng 44 to 46. Grabe. Buti naman walang maabot ng 50 o 49 degrees Celsius. So, naglalaro lamang between 42 to 50 o halos 45 degrees Celsius to 46 degrees Celsius. So, matindi pa rin ang ating heat index mga folks. So, sa gusto malaman po yung magiging forecast natin, ang data niyan o data feed niyan ay mula mismo yan kay ECMWF para mas accurate po yung forecast po. Yan. Yung reference point natin galing yan sa pinaka-average humidity natin every month. So sa April ay 65%. Yan yung pinaka-average humidity niyan kada taon po. Yan. Yung most of average humidity. So mako-compute natin ng most of nearly o hindi man 100% accurate, nearly accurate na magiging heat index po yan dahil ECMW po ang pinagkuhanan natin mga folks So ikitatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa pinakamainit na temperatura ang Tugigaraw, obviously 36.8 degrees Celsius po, at ang NAIA ay 36.5 degrees Celsius. Ang init sa bandang Paranaque o Pasay 36.5 degrees Celsius sa NAIA at nangunguna pa rin ang Tugigaraw na may 36.8 degrees Celsius. Yan. At least dito sa amin sa Caloocan medyo mababa. At sa lowest temperature naman sa Baguio 16.2 degrees Celsius po. At sa Inulan ang Davao City pero light rain lamang ito at 5 millimeters lamang ang total rainfall. So mababa lamang. Very light rain lamang at mapapansin natin bandang Mindanao lamang ang inuulan madalas. Yan. So, sa amin sa Caloocan, pinakamataas lang ang 35.2. So, mas mataas ang bandang Paranaque sa may bandang NAIA, maabot ng 36. Dito sa amin sa Caloocan, 35 lang. So,
at least medyo bawas ng konti. Pero mainit pa rin yan, ha? Mainit na panahon pa rin yan. At sa ating outside humidity na 71%, so medyo katamtaman tayo na bumaba ng 3% since last hour. 1,009 hectopascals po tayo and steady ito since last hour. At kasalukuyan pa rin tayo nasa moderate air quality na 98 index moderate. So halos malapit na sa unhealthy. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. At sa ating high tide and low tide status ay so far ay nasa high tide po tayo. Yan, double check natin yung ating sea level. Yan, base sa ating sea level ngayon, by April 17 ngayong araw, ay makikita natin ay pinakamataas 0.7 meters ang taas hanggang 0.9 bukas ng Sabado. So, mukhang hanggang 0.9, wala namang aabot ng 1 meter. Ay, meron, Monday, maabot ng pinakamataas, 1.2 meters daw ang tataasin ng sea level. 11:06 AM to ng umaga. So sa loob ng dalawang araw mukhang mababa lang, 0.9 to 0.4 o hanggang 1.1. Yun, mataas pala sa pagdating ng Sunday. So hindi ko napansin. So maabot ng 1.1 meters ang taas ng sea level natin by Sunday, pero ngayong araw hanggang bukas 0.7 to 0.9 meters ang itataas. So mukhang mataas ang ating sea level. Although yung ating alon ay malakas din sa silangang bahagi ng bansa dahil po sa ocean swelling, dahil po sa nitong si Bagyong Sinlaco, napalakas niya yung ocean swelling, yung alon. So ingat na lamang po sa silangan ng bansa mga folks sa patuloy na magiging mas maalon na may kasabang hangin po. So ingat po sa mga papalaot sa silangan ng bansa, pero sa kanluran ng bansa wala naman tayong magiging problema. Quiet din ang ating space weather status, so medyo normal. At nasa normal thermal anomaly pa rin itong Simayon. So very obvious unrest pa rin itong Simayon volcano. Ingat na lamang po at bantayin natin maigi dahil unrest at tuloy-tuloy pa rin ang ating bulkang Mayon. Samantala sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:40 AM at lulubog po ito mamayang 6:10 PM. At dahil new moon po tayo ngayon, zero illuminated, hindi po natin makikita yan. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong weekend na naman. Ay magiging clear skies po tayo ngayong araw. So walang forecast ng uulanin, pero pagdating bukas daw ng Sabado mayroong isolated rain na inaasahan. Yan. Pero mainit pa rin ang ating temperatura hanggang bukas na maglalaro 35 degrees Celsius and lowest pressure expected ay 26 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging, makita pa rin ang itong si Typhoon Sinlaco. So humihina na nga po siya dahil patungo na siya sa direksyon ng subtropical zone. Subtropical na siya at napipiga na siya ng husto ng high pressure ridge dito sa itaas. Patuloy na siyang pinapahina nitong ridge of high pressure area dito sa hilaga niya. Pero mapapansin nyo po, kumikilos na ito pahilagang kanluran na at palayo na rin yan sa kalupaan, pero nanatili pa rin nakataas ang tropical cyclone wind signal dyan sa area na yan ng bandang Northern Mariana Islands. Yan, niraragasa pa rin ngayon ang Northern Mariana Islands, so ingat sa mga kababayan natin kung meron tayong nakatira dyan sa bandang Northern Mariana Islands. Samantala sa Pilipinas, patuloy pa rin ang clear skies, walang masyadong kaulapan. Sa patuloy tayong magiging maaraw sa maghapon, kakaunti lamang ang kaulapan at very minimal lamang ang mga tsansa ng pag-ulan mula Northern Luzon hanggang Visayas na po yan. Maliban sa bahagi ng Mindanao na medyo magiging mostly cloudy, ang bahagi nga po ng Sorsogen area, kabilang na ang bahagi ng dito sa may bandang kapagitan po ng General Santos, kasama na ang bahagi po ng Cotabato, yan, hanggang Kidapawan, Davao at Davao del Sur. Yan, kabilang na ang Sarangani at Sultan Kudarat po mga folks. So magiging maulap po tayo dyan, expected ang mga ilang isolated light to some moderate rain showers. Maaari din magpang-abot sa ibang bahagi ng Davao region, kabilang na ang City of Davao at Davao del Norte. Pero rest assured, patuloy na magiging mas maaliwalas ang himpapawid natin at kasabay ng mas maalinsangang panahon po. Mapapansin natin sa buong bansa, halos puro maaraw lamang at maaliwalas ang buong paligid natin. So wag masyadong magbibilad at magdala na lamang ng payong anytime po. Lalo na sa mga rush hour ngayon dahil Biyernes
So, matinding init at alinsangan, iwasan natin ma-dehydrate mga folks. Ay tuloy-tuloy pa rin tayo makakaranas ng clear skies, kasabay ng mainit at maalinsangang panahon pa rin po mga folks ha. So, yan po. Maging sa bahagi po ng Metro Manila at Calabarzon area, may mga ilang gloomy lamang tayo sa hapon, hanggang dyan sa bahagi po ng Bicol Region, pero manipis lamang yan. Patuloy pa rin ang magiging sikat ng araw niyan, magiging medyo gloomy lang tayo mamayang hapon po. So patuloy ang maalinsangan tayo at medyo dry pa rin dahil halos lahat ng water vapor dito sa Dagat Pasipiko ay nahahatak pa rin nitong si Bagyong Sinlaco napunta sa sentro niya. Yung inflow ng water vapor na may kasabay na hangin ay na tuloy-tuloy pa rin hinahatak ng bagyo. Kaya dito sa Pilipinas ay napaka-way below po ng ating water vapor. Halos buong bansa wala tayong nakikitaan na mga water vapors. Walang masyadong water vapor. Kaya napaka-dry po halos ang paligid natin. Expected, tumataas po yung ating yung ating drought at diniscuss natin yan ng isang araw po. So ingat na lamang po at diretso agad tayo para silipin po ang status gamit ang ating computer generated tropical cyclone sector, although wala itong banta sa banta. Pero habang nasa loob pa siya ng ating domain dito sa Dagat Pasipiko ay mag-update pa rin tayo mga folks. As of 8 o'clock AM, ang kanyang central air pressure na ngayon ni International Names Sinlaco under typhoon category in 1 minute average ay nasa 971 hectopascals na po ito. Maximum sustained wind 148 km per hour, malapit sa gitna at bugsong maabot ng 193 km per hour. Pero kung pagbabasehan ng 10-minute average ay 130 km per hour ito, under typhoon category pa rin, at bugsong 169 km per hour po. Kumikilos pa rin ito, o kumikilos na po ito palayo pa-northeastward na po, yan, medyo pa-northeastward na po siya, sa bilis na mga nasa 11.2 km an hour. Napakabagal ang kilos niya. So ito yung pinaka-best track niya mula nung nakarang araw. Na-detect natin siya since April 6 po, alas 2 ng hapon. At tumagal siya dyan sa may bandang Micronesian Peninsula. So ito po yung naging best track niya. Yan. At unang nilandfall nga po ang bandang Saipan nga. Yan. Ang araw nito ay April 14 po, mga alas 8 po ng gabi. Yan. Under super typhoon category siya. So yan po. At patuloy pa rin ang pagragasa niya ngayon hanggang dito sa Northern Mariana Islands na ngayon. So, pa-northeast na po siya pero nasa loob pa rin siya ng ating domain, yung Tropical Cyclone Information Domain natin sa Pilipinas. Yan. So, palayo na siya at hindi na siya talaga banta sa bansa. So, ang ginagawa na lang natin ay nire-review na lamang natin yung kasalukuyang position at status condition o intensification nitong si Sinlaco po. Ito po yung pinaka-tropical cyclone combination niya. So, pantay na sila ng DeepMind AI. Yan. At ng Joint Typhoon Weather Center. Hindi natin nakikita ang track ni Japan Meteorological Agency dahil under maintenance po yung data feed nila. So, hindi tayo makapag-data feed. Sa gustong malaman po yung pinaka-actual track ng Japan Meteorological Agency, pwede nyo naman puntahan yan sa website ng Japan Meteorological Agency. Pero kung titingnan nyo po, halos pantay-pantay naman na sila ng track. Ganyan din naman na makikita nyo kay Japan Meteorological Agency. Pare-pareho na sila, halos 95% na pare-pareho na sila ng forecast track. Yan. So, kung pagbabasa natin ng ating tropical cyclone warning signal, ito po ay sariling analysis ko kasi may nag-comment na basher, sabi daw ay wala raw ginagamit ang Northern Mariana Islands ang ganyang kategory. Well, wala po tayong sinasabi na yan ay kanilang ginagamit. Ito po ay ating binabasehan lamang base sa ating observation na ginagamit natin sa Pilipinas. So, hindi po natin sinasabi na yan din ang ginagamit nila sa Amerika at sa Guam. Ito ay reference tropical cyclone warning signal natin kung ito ay pagbabasehan natin sa Pilipinas. So, hindi ko po sinasabi na yan din ang o applied o available yan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi po. Yan ay reference lang natin para makuha natin yung pinaka-approximate na kung sakaling yan ay sa Pilipinas, ganyan po ang mga tropical cyclone warning signal. So, malinaw po yan mga folks. At meron naman tayong track ng tropical cyclone track circles. Ayan. So, sa mga ibang mga official meteorologists, mapapansin nyo, gumagamit na rin sila ng ganyan yung ganyang tropical cyclone wind. Dahil magandang guidelines po yan. Guidance lang naman po kasi yan. Hindi naman natin sinasabing ginagamit din yan ng ibang bansa.
Para sa ating analysis, para sa inyong lingkod, ay yan lamang ay ginagamit ko bilang guidance. Tulad niyan, dito sa bahagi ng Northern Mariana Islands, ang magiging guidance natin dito ay nasa Tropical Cyclone Warning Signal number 5 pa rin sila. Yan. So kung nandoon kayo sa Northern Mariana Islands, ay ganyan din kalakas ang storm surge na mararamdaman nyo. And then Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa ilang bahagi pa rin ng Northern Mariana hanggang Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Yan. So Tropical Cyclone Wind Signal number 4 and 5 pa rin. Actually, Tropical Cyclone Wind Signal number 4 na lang pala to. 1, 2, 3, 4. So, hindi na siya Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Hanggang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 na lamang kasi hindi na siya Super Typhoon. So, yon. So, Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa area ng Northern Mariana Islands. At sa Saipan ay halos wala na. Hindi na abot. So, medyo safe na po ang Saipan. Ang Northern Mariana Islands na lamang ang sakop ng Tropical Cyclone Wind Signal natin. Yan. So, yan ay Tropical Cyclone Guidance ko lamang mga folks. Kaya wag niyo pong sasabihin na yan ay hindi available sa ibang bansa. Dahil hindi ko naman po sinasabi na yan ay available sa bansa. Yan lamang ay ginagamit ko bilang guidance. Yan. Malinaw po yan po yung mga folks. At ito yung pinaka-floating satellite niya. Actual po niya. So, meron pa rin siyang central eye wall. Yan. Pero multiple band eye wall transfer na po siya. Yan, puro multiple na po na kanyang transfer ng eye wall replacement. Puro nagmo-multiple na dahil ayun na po yung pinakakaya na niya o maximum sustain niya. And then unti-unti habang humihilaga ito, patungong hilagang silangan, ay unti-unti ay humihina na siya dahil yung dry na malamig na hangin dito sa hilaga, unti-unti na ring humahalo sa kanyang sirkulasyon. So mula sa ating SpaghettiOS model charts, mapapansin nga po natin sa loob ng 24 hours to 48 hours, bababa na siya sa pagiging severe tropical storm, then papasok yan sa severe tropical storm in 3 days, according dito sa ating tropical cyclone intensity forecast. So unti-unti, magsisevere tropical storm yan sa loob ng 48 to 3 days. So dire-diretso na ang paghina niyan hanggang sa ito ay umabot sa pagiging subtropical zone. Pag nasa subtropical zone na siya sa loob ng 48-hour period ay magsisevere tropical storm na lamang yan hanggang sa loob ng 72-hour period ay hihina ito into tropical storm category po. So ayan, malinaw po yan mga folks. At after ng 48-hour period ay nasa halos karagatan na lamang ito at wala na itong dadaanan na mga malawakang mga isla or mga landmass. Medyo safe na po ang bandang Northern Mariana Islands sa susunod na 48 oras. So, yun lamang pinaka-initial natin at so far wala naman tayong susunod na binabantayan ngayon na tropical cyclone at balik po tayo sa pinaka-normal assessment po natin. Pero kung i-double check natin gamit ang tropical cyclone assessment monitoring para sa possible na pagbalik na naman ng ating easterlies na maalinsangan. So mula sa ating tropical cyclone assessment monitoring, makikita natin na after nitong Sisinlaco ay balik na naman sa ordinaryang hot dry season tayo. Balik na naman sa mainit na easterly trade wind tayo sa mga susunod na araw po until next week po. Yan. So wala tayong masyado magiging komento after ng paglabas o paglayo nitong Sisinlaco. Yan. Wala naman tayong nakikitang tropical wave. Pero take note na lamang sa forecast po o long range forecast ng Tropic Hazard Outlook dahil by April 29 nga daw hanggang sa unang linggo ng May, mayroon daw possibility of 20% na tropical cyclone formation. Pero halos mid-Pacific ito o napakalayo. Yan. So, sobrang layo niyan kung mabuo. So, walang masyadong concern kung mabuo man yan o maging investment niyan. Napakalayo niya, no? Sobrang layo niya. Yan. So, yan po. At hindi yan halos aabot dito sa may bandang Guam. Pero titingnan natin, baka biglang magbago yung trajectory. Depende na lamang sa flow ng vertical wind shears nito. Pero sa ngayon, ay balik po sa ordinary day yung ating magiging panahon po next week. Yan. So, magiging maaraw at tuloy-tuloy na naman tayo na magiging maalinsangan. At yung ating tropical cyclone strike probability ay so far walang sumusunod sa kanya so far. In T144-hour period, kung titingnan natin yung strike genesis, yan
Yan, halos wala po. Wala tayong nakikitaan na tropical wave. Yan. Ito ay April 22 na po. So next week, wala tayong namamataan o halos wala tayong nakikitaan dito na anumang possible na may mabubuong tropical wave. At sa ating tropical cyclone probabilities, may mga ilang trough lamang sa halos mid-Pacific, mga third week, and then fourth week. Ito na pa yung magiging fourth week natin. Tingnan natin kung papasok nga po yung forecast ng nung global traffic hazard na may 20% ba na may mabubuo. Sa ngayon dito ay mapapansin natin hanggang 10 to 20%. So mukhang meron nga. Yan. Pero yung significantly na lalapit dito sa ating boundary or sa Guam ay napakaliit po ang tsansa. So yun po. Wala halos tayong nakikitaan na lalapit. So siguro mga unang week ng May, ito na, mga unang week na ito ng May. So may possibility na mabuo, magkaroon nga po ng 20%. Ito yung first week of May. Yan, mukhang mayroong tropical wave po sa unang linggo ng May. Kaya lang ay walang significant na ito ay lalapit dito sa Guam. So napakalayo niya, halos mid-Pacific siya. Pero yung pinaka saturation wave niya na magpapang-abot ay pakanluran. So mukhang mababa ang magiging trajectory niya kung masusunod po ito. So masyadong long range pa ito mga folks. So obserbahan natin. Tingnan muna natin pag mga huling linggo na po ng April. Malalaman po natin yan kung yung pinaka-convergence, kapag may nabuo na convergence, malalaman natin kung ang kilos niyan ay pakanluran. Kasi dito sa unang linggo po ng May, mayroong at least 30 to 40% na may posibleng nga pong mayroong bagong invest na may mabubuo o tropical wave. So tingnan natin, napaka-long range pa yan, napakalayo pa. Hindi pa natin totally ma-confirm kung mayroong mabubuo nga talaga. Kung sakali man ay halos malayo ito sa Guam, pero yung nagiging trajectory niya, base dito, halos pakanluran. Or pwede rin namang pahilagang kanluran din ang kilos niya, kagaya ni Sinlaku. So, hindi pa natin mabe-verify sa ngayon ito dahil napakalayo pa at napaka-long range pa po ng forecast. So, mag-update tayo tungkol dyan. Sa ngayon ay ito pa lamang makikita natin hanggang next week na patuloy ng babalik o lalakas muli ating alinsangan dahil sa pagbalik na naman ng mainit na easterly trade wind po. Yan. Kailang normal po yung ating easterly trade wind dahil under neutral pa rin po tayo, pero balik sa dati na magiging malinsangan na naman ang panahon natin sa bansa. Ma-amplify na naman po yan. Kaya yung ating heat index sa susunod na linggo, expected tataas na naman po yan. Kaya medyo paghandaan natin sa this coming week. Samantala sa Ulat Lindol, so far ay wala naman tayo na-detect na malakas ang mga pag-iinig dito. Yan, may mga intermittent noise lamang sa gabi. Pero sa umaga ay so far, wala tayong na-detect sa ngayon na malakas ang mga pag-iinig as of this time. Yan, wala. Siguro mga very minor lamang. Kung titingnan natin sa data feed ni PBOX, mula kanina madaling araw, wala ring magnitude 4 na naitala, pero may mga clustered earthquake po na na-detect. Maging dyan sa may bandang Kalayan, Cagayan, mga magnitude 2, magnitude 3, ganyan. Wala namang magnitude 4 tayong naitala mula kaninang madaling araw at kahapon. So far ay kalmado pero marami na naman ang mga cluster. Take note po ha sa mga taga Quezon Province sa Polillo Islands ay dumarami po yung clustered earthquake ninyo dyan na may total of 29 cluster earthquakes. Medyo pakiramdaman po natin, baka biglang magkaroon ng pagyanig dyan o malapit sa may bandang Binson. So medyo ahisto po tayo anytime mga folks. Ganon din sa ilang bahagi po ng Mindanao area po. Although kalimitan mga moderate o minor earthquakes lamang ito, pero wag po natin baliwalain lalo na't marami ang mga clustered earthquakes. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data para mabilang natin yung total earthquake natin for the month of April. Yan, tingnan natin kung marami na ba, lagpas na ba ng 500. Total earthquakes natin, yes, 570 na po, lagpas na nga sa 500. 570 po yung total earthquakes natin, 553 dito is magnitude 2.0 pataas. Pero kukonti ang ating magnitude 4 nasa 14 lamang ang magnitude 4. At nanatiling isa ang ating magnitude 5,
magnitude 6 at magnitude 7.0. So nangunguna pa rin sa pinakamarami ang bandang Mindanao, pero pumapangalawa na ang parte ng Luzon Central Luzon hanggang Southern Luzon. Umaabot na po sa 111 clustered earthquakes. At 69 naman sa extreme Northern Luzon po, kasama na ang Batanes Group of Islands. So mukhang dumadami na naman ang bandang Hilaga at bandang Katimugan naman kaya lalo tayong maging mapagmatsyag parati. Idagdag na po natin sa may bandang Quezon Province dahil may cluster nga po na umabot sa 29 total earthquakes sa paligid ng yan. Dito naman sa pagitan po ng Batangas, bandang Mindoro at Lubang ay nasa 51 po yung cluster. So mukhang bantayin din natin maigi dahil dumadami na naman yung clustered earthquakes sa paligid ng yan. At least may idea tayo kapag nagkaroon ng biglang jolt ng mas malakas na mga pagyayinig sa mga susunod na araw. Hindi nga lang kasi natin mapredict yung eksaktong araw, pero at least may idea na tayo sa mga posibleng malalakas na pagyayinig na darating. So sa drought classification natin as of April 15 ay nadagdagan na po yung classification natin. Yan, base sa ating monthly drought index stock ay mataas pa rin sa buong bahagi ng kanluran ng Northern Luzon kasama na ang Metro Manila. Mas mababa pa rin o mas wet sa may bandang Mindanao. Ayan o. So medyo mas malamig dito. At dito naman sa Northern Luzon ang mas pinaka may mainit na panahon at mas tuyo. Yan o, mas drought. So sa mga nagsusupply po ng tubig medyo tipid tayo dahil tagtuyot po tayo sa norte. Kasama na ang buong Ilocos Region hanggang Pangasinan at Central Luzon po. Damay pati ang Metro Manila, NCR, kasama po sana sa maximum na stock ng ating monthly drought index. Sa inulan, napakakonti lamang, very minimal lamang. Meron dito sa may bandang Quezon Province, very minimal. Bicol at bandang Davao Occidental. Yan. Kasabay na ang General Santos at ilang bahagi ng dito sa may bandang dulong-dulo ng Davao Occidental. Yan. Pero the rest, halos minor lamang o kung konti lamang yung average rainfall natin. Yan. Ito po yung pangkabuuan na isang buwan. Pang 1 month po yan. Ito po yung huling araw ng April 15. Ito po yung pinaka-drought index at ito naman yung total rainfall naman since April 15. Halos wala tayong sustained na ulan. So, kukunti lang talaga ang ating sustained na ulan sa buong month. Pero yung ating tagtuyo ay halos mas tumataas po sa kanluran ng Northern Luzon. Ayun, napakalala nito. Sobrang dry tayo sa bandang Central Luzon hanggang Northern Luzon po. Kasama ang Metro Manila. So, yun po ang ating latest natin. Dahil si Pag-asa kasi is hanggang March pa lamang yung huling record nito na pinaka-dry po ang bandang Mindanao daw. Yan. Hindi siya masyadong real-time yung kay Pag-asa. Hindi kagaya dito sa bandang Japan ay medyo real-time. Almost close to real-time dahil ang huling data nila ay April 15. So makikita natin ito yung pinaka-actual. Mas drier po ang pinapakita sa northern part ng Luzon kumpara sa may bandang Mindanao na kung saan mas wet naman. Which is napatunayan naman natin kadalasan na inulan bandang Mindanao po, di ba? Kasama na ang minsan Davao City or bandang Zamboanga Peninsula madalas. Mga light to moderate nga lang ang kadalasan pero malinaw na mababa o halos wet lang ang bandang Mindanao. Mas dry naman pagdating sa bandang Luzon, lalo na sa bandang Kanluran. Which is naramdaman naman natin yung epekto, di ba? Kaya yan po at meron po tayong kumpleto niyan para mas lalo nating nalalaman o mas lalo nating namomonitor yung drought classification index natin. Pero dito sa warning o early warning, nakataas daw sa bandang Mindanao at extreme Northern Luzon, kabilang na ang bandang Cagayan Valley. Yan. Which is, ganun din na pinapakita dito sa drought indicator ni Pag-asa. Pero yung actual real time, mapapansin natin, halos west sections ng Northern Luzon ang may pinakatuyo na area. Kabilang na ang Metro Manila, which is totoo naman, nararamdaman natin dito mga folks. Kaya medyo tipid sa pag-supply ng tubig at yung mga pananim, make sure na laging may supply po o may sustain na patubigan. Mabilis po makakatuyo ngayon ng patubigan dyan. Yan. So, yun lamang po ang pinakahuling report natin. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, April 17.
2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, April 17, 2026. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na. Sa ating report, expected natin na tuloy-tuloy lamang na hot, humid at kasabay na rin ng hot at dry na panahon natin maghapon sa buong halos sa buong bansa. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan, lalo na't medyo windy, at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks, and happy weekend po sa ating lahat.